Sinasabing kung saan talamak ang kahirapan, doon matatagpuan ng mga inosenteng ninakawan ng kamusmusan. Dito sa Baseco, buhay ang pinupuhunan hindi lang ng matatanda kundi pati na rin ng mga bata, kumita lamang ng konting pera. Lumaki at nagkamalay si Buboy dito sa Baseco compound sa Maynila. Asip. Para may, may laman siyan. Ito lang ulam. Tulad ng lugar, lugmok sa kahirapan ng kanilang mag-anak. Sa kapirasong bahay na ito nagsisiksikan sila ng magulang at mga kapatid. Maninisid ng bakal ang kanyang ama. Kakarampot ang kinikita nito. Kulang pa sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nagsimula po ako nagbuhangin. 9 na taon po eh. Ibang taon na yun sa pagbabakal muna ako. Bata pa po kami, talagang kinalakayan na namin to eh. Pero sa ngayon, sideline niya ang pagsisid ng buhangin. 14 po ako nang natuto na ako magbuhangin. Alos ka para standing po ng bakal. Magkukompresor ka. Pagsisid mo po sa ilalim, aanuhin mo po yung buhangin. Sasakaw-sakawin mo. May mag-aangat na po sa taas. Ito daw yung daungan ng mga bangka para sa mga batang sumisisid ng buhangin sa Manila Bay. Inabutan namin si Buboy, ang kanyang kapatid at ilang kaibigan pagpalaot sa dagat. Sa mga nakatatandang maninisid sila sumabay para makatipid ng pambayad sa bangka. Pagdating sa isang bahagi ng dagat, hinanda agad ni Buboy ang lumang goggles, kahoy na pampadyak sa tubig at net. Bukod sa tubo ng kompresor, nakakagatin niya sa ilalim ng dagat. Ito lang ang tangi niyang mga gamit. Lubos na mapanganib ang paggamit ng kompresor o hukas sa pagsisid dahil maaari itong magdulot ng carbon monoxide poisoning. Pero hindi ito iniinda ni Buboy. Mas matindi kasi ang kalam ng sikmura kaysa takot sa mga panganib. Mamatayan ka ng kompresor. Isa po namamatay ang makina eh. Maubusan ka po ng hangin. Ano ginagawa mo pag gano'n? Umaaw na po kagad. Pero alam mo ba na napakadelikado ng ginagawa? Delikado po talaga. Bakit mo ginagawa? Para lang po kumita ng pera. Halos 2 hanggang 3 talampakan lang ang lalim ng sinisisid ni Buboy. Gasang kung tawagin ang magkahalong buhangin at durog na shells na makikita sa ilalim ng Manila Bay. Ginagamit daw itong extender o pamparami sa pakain ng pato at kuminsan sa construction. Ito ang inilalagay niya sa loob ng net. Sa itaas, nakabang ang kaibigan niyang si Atan. Siya naman ang tagalagay ng gasang sa sako. Hindi pa raw niya naranasang sumisid ng buhangin, pero sumasama raw siya kay Buboy para kumita ng pera. At balang araw, balak niyang sumisid din. Dahil sa bigat ng kanyang trabaho, batak ang katawan ni Atan kahit na siya'y 12 anyos pa lamang. Yan lang daw kakabuhay namin eh. Kaysa magnakaw, yun na lang po mag-ano namin. May nagsasabi pong bawal, kaso po, yan lang po kakabuhay namin eh. Kaya ginagawa na namin para makakain kami sa araw-araw.
Tumutulong din sa pagsasako si Abo, 15 anyos. Dati rin siyang sisid buhangin, pero itinigil na raw muna niya dahil sa nararamdamang sakit sa katawan. Wala po sa lagnat. Tapos panalakit ng ulo. Pag nakakain ka ng tubig, ka sumusuka. Pag marami ang naiinom mo, dahil sa lakas ng alon. Tuloy-tuloy ang pagsisid ng buhangin ni Buboy. At sa bangka naman, ang pagsasako ng mga kasamahan nila. Makalipas sa mahigit isang oras, bago lumakas ang alon, itinigil na nila ang sisid buhangin. Masakit po. Minsan nga po, ano pang sa utak eh. Masakit dito. Hindi masyado ng malalim yung sinisisin. Maapektuhan ka lang po pag matagal mo na pong ginagawa eh. Kasi yung tatay ko po, nagkakasakit na po. Umuubo, tsaka dumudura na ng dugo. Hindi pa po, bata pa po ako. Dito sa bagsakan ng buhangin nila dinala mga naipong sako. 160 pesos lang ang kinita ng grupo nila Buboy. Sa dami nila maghahati-hati, pumapatak na tig 20 pesos lang ang kanilang iuwi. 51 sako, 500 pin. O, gasolina, 350 pa. 350 ka kalta sa gasolina namin. Magkano na sila neto? 160. Aminado rin ng Department of Labor and Employment na napakahirap sugpuin ng suliraning ito. Hindi lang yung problema dito sa atin, kundi problema ng buong mundo. Ang unang rason talaga dyan, sa ayaw man natin sa hindi tanggapin, ay ang kahirapan. Mahigpit itong ipinagbabawal, pero marami pa rin nakalulusot na child laborers, edad 17 pababa, tulad ni Buboy at mga kaibigan niya. Mayroon tayong batas, yung Republic Act 9231. Pero nakafocus naman po siya doon sa mga may employee-employer relationship at saka doon sa mga nasa movie industry, yung entertainment industry. Yun yung nakasaad doon sa batas. Pero yung particular, kasi yan wala naman silang employee-employer, di po ba? Pero kahit na po wala yan, child labor pa rin yan at ina-address pa rin yan ng Department of Labor. Ang gobyerno naman, hindi naman yan tumitigil ng doon na lang hanggat tingin na lang sa TV, hanggat hindi naman. Talagang may mga collaborative action naman kami na ginagawa para naman talaga masugpo yan. Isang malagim na katotohanan ng pagiging talamak ng child labor sa Pilipinas ayon sa Global March Against Child Labor. Mayroon pa rin 4 na milyon mahigit ng mga batang nasa child labor at kalahati dito ay mga makukonsider natin sa hazardous situation o yung mga trabahong mapanganib para sa kanilang sarili. Yung batas na ito ay wala din siyang ipin para protektahan at ipaglaban yung mga karapatan ng mga bata na ito. At saka nagsisend din ito ng message na pwede lang matakbuhan, pwede lang malusutan ng mga abuser ng mga child laborer kahit mayroon na tayong batas. At habang nagtatrabaho sa halip na mag-aral ang ilang mga kabataan, lalong nalulugmok ang buhay nila sa kahirapan. Once na yung mga bata kasi ay hindi natin ma-remove sa ganong sitwasyon, most likely mag-shift lang yan ng iba pang mga mas malalala pang mga trabaho. Ang challenge talaga sa atin is how to provide a broader option na yung ating mga bata ay dapat nasa paaralan at hindi na sa pagawaan o hindi kaya nandoon sa kung saan man sila ay pwedeng maaapi at doon ma-violate yung kanilang mga karapatan.